Sa loob ng maraming taon, maraming magsasaka ang naniwalang ang susi sa magandang ani ay mas maraming kemikal, mas maraming pataba, at mas maraming gastos. Ngunit para kay Lorenzo Balbido, ang Erosin, Sorsogon, nagsimula ang tunay na pagbabago nang baguhin niya ang kanyang pananaw. Para bagang walang asenso yung pagsasaka. Naisip mo na ikaw, utang ka ng kapital, pero pagdating ng anihan, mapupunta ngayon doon sa nagpautang dahil bumili ka ng fertilizer. Hapon, nandito tayo ngayon, nandito si Mr. Lorenzo Balbido. Oo, siya po ay isang agroecology practitioner na naging partner natin dito sa project ng IRDF with Department of Agriculture dito sa Erosin, Sorsogon. Ilang taon na po kayong nagsasaka, Mr. Balbido? Anong tunguhin, anong future ngayon ng pagsasaka dito sa Sorsogon at sa buong Pilipinas, lalo na sa rice sector? Yung nasabi ko po sa sektor ng magsasaka, lalong-lalo na dito sa aming munisipyo, yung nakikita ko, gaya ng sinabi niyo po, ma'am, hindi kayo nawawala ng pag-asang tumulong sa aming mga magsasaka. Yung ko kasi yung unang problema ng magsasaka nasa amin din eh. Kasi yung mindset ng mga magsasaka, yung pinamana sa amin ng mga ninunong magsasaka, nagiging instant ba sa lahat, gaya ng ginagamit ng mga pataba. Pero naman dito, lalong-lalo na kayo sa IRDF, hindi kayo nawawalan tumulong sa amin ng mga pag-aaral tungkol sa organic farming, mga organic, inorganic. Maraming magsasaka ang umaasa sa mga imported na chemical at mamahaling agricultural inputs dahil dito lumalaki ang gastos. Habang lumiliit ang tunay na kita. Hindi mag-aasinso kasi kung sa ang layo ng tawag dun? Practice, yung paraan nila. O yung paraan sa pagsasaka. Dahil nakadepende na nga sa sa mga inorganic, mga chemical fertilizer. Parang kung gusto nilang sa halip na maghawa ng manual, gagamit na lang sila ng mga pamatay damo. Teka, ikaw, ikwento mo yung karanasan mo nung simula na introduce sa'yo ang organic. Parang nasabi mo sa amin kanina na nagkaroon ng pagbabago yung pag-iisip, na parang yung mindset mo na bago. Sabi mo nga, natuto ako kasi nung gaya nung mga binibigay niyong pag-aaral sa amin. Dito nagsimula ang pagbabago ni Mang Lorenzo. Hindi lamang siya natutong gumamit ng organikong pataba, binago niya ang paraan ng kanyang pagtingin sa pagsasaka. Ito ang tinatawag na agroecology, isang paraan ng pagsasaka na nakikipagtulungan sa kalikasan sa halip na umasa sa mga kemikal, katulad ng chemical fertilizer at pesticide. Ginagamit ang mga likas na yaman sa bukid upang mapanatiling buhay at mataba ang lupa. Yung mga imported na gaya ng mga inorganic fertilizer, saan pa tayo patutungo? Kaya napag-isip para sa sarili ko, doon nagsimula ako ganong sistema. Dinamdam ko ba yung ng organic. Samantala, ako yung magsasakripisyo, iba yung magkikinabang. Siyempre, dapat unahin ko muna yung pamilya ko. Kaya ganun yung naging mindset ko. Ginawa kong sakripisyo yung pagsasaka para sa pamilya ko. Para kay Lorenzo, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagbabago ng kanyang pag-iisip. Iyon din ang layunin ng agroecology, ang matulungang makalaya ang mga magsasaka sa sobrang pagdepende sa mga mamahaling farm inputs, may balik ang sigla ng lupa, and magkaroon ng mas matatag na kabuhayan para sa susunod na henerasyon.